My next guest, isang international student na tubong Nueva Ecija, nag-aral ng pagpipiloto sa Pilipinas at currently taking cookery course dito sa Sydney, Australia. Isang estudyante, empleyado, at content creator. Ian De Leon, welcome to the show. Hello Kuya Zach, kamusta ka? Mabuti, salamat. Bakit ka umalis ng Pilipinas? Mabilis ang sagot ko, umalis ako ng Pilipinas dahil nag-break kami ng jowa ko. Pero pangarap ko talaga makapunta dito sa Australia. Ang nag-triggered lang sa akin talaga is yung nung nag-break kami ng jowa ko. Bakit Australia yung napili mong puntahan? Kasi nung nag-tourist visa kami dito kuya, sobrang ganda ng pamumuhay. Like, nagustuhan ko talaga parang ibang-iba sa Pilipinas. So, nung nag-tourist visa kami dito, sinabi ko sa friends ko na babalik talaga ako dito once na nagkapera ako. So, ngayon, nagkaroon ako ng opportunity na makapunta dito. So, yun. Ano yung inaaral mo sa Pilipinas at ano yung inaaral mo dito sa Australia ngayon? Nagsimula ako dun ko sa Pilipinas ng Bachelor of Science major in Flying sa WCC Binalonan. Tapos, dito naman ang course ko is cookery. Magkano yung tuition fee ng cookery course dito sa Australia? So yung tuition fee ng isang cookery student dito kuya is 25,000, good for 2 years na yon. So package course kasi yon. Ang una mong iti-take is certificate for in kitchen management. Tapos yung pangalawa is diploma in hospitality management. Pwede bang installment yung bayaran ng tuition fee? Yes kuya, every 3 months. So ang maganda kasi doon, after mo mag-term break, meron kang chance makapagtrabaho para mabayaran mo yung tuition mo. Mahirap ba ang cookery course dito sa Australia? Sa una kuya, mahirap kasi wala talaga akong kaalam-alam nung nagpunta ako dito sa Australia. Like, di naman ako nagluluto talaga sa Pilipinas. Pero lahat naman ng bagay na pagtututunan pagdating mo dito sa Australia. Pero dapat ba may background ka na sa pagluluto pagka nag-apply ka ng cookery course o kahit zero knowledge pwede? Kahit zero knowledge ka kuya, pwede kang maging cookery student dito sa Australia. As long as yun yung gugustuhin mo talagang course if magpunta ka dito sa Australia. And ilan kayo sa klase usually? 18 lang kami kuya, tapos half nun is Pinoy. Yes. Yes. So masaya? Yeah, sobrang saya kuya. Kasi parang nagiging na kami kuya, parang nagiging family na kami. And usually din yung mga cuisine na niluluto nyo? Depende kuya. Minsan pasta, minsan chicken. Yun yung mga kadalasan naming niluluto sa room. Ito mga western food? Yes kuya. Magkano yung naggastos mo sa student visa mo para makapunta sa Australia? Kung kasama na lahat-lahat kuya, kasama na yung plane ticket and overall, 290k plus in peso. Pesos. 290,000. Plane ticket, tuition fee. And medical and other expenses na nakabilong dun sa student visa. And isang bagsakan yun yung bigay na yun or installment yun? Installment namin siya for 2 weeks. So lahat yun, nabayaran namin within 2 weeks. Yung mga kuwan namin sa student visa. Tapos gaano katagal inabot from submission ng application mo for student visa? Yung na-approve siya, ilang buwan? After lodge kuya, nag-antay lang ako ng 16 days. Tapos yun, nakuha ko na yung grant letter ko na approved na nga. Tapos after 1 week, lumipad na ako pa Australia. Oh, bilis ah. Yes kuya. Oh, madali. Sobrang excited yung mama ko talaga. Kailangan ba related yung trabaho mo sa course mo dito sa Australia? Hindi naman kuya, pero kapag sa kitchen ka kasi nag-work, advantage mo na yun. Para kapag nagsimula yung work placement mo, hindi ka na maghahanap na related talaga sa course mo. Kasi once na nagtrabaho ka sa kitchen, kailangan kitchen talaga kasi babayaran ka nila doon. Pero kung yung trabaho mo is sa housekeeping, sa hotel, hindi, walang bayad yun. Yun yung mga sinasabi sa akin ng mga mga matagal na dito sa Australia na cookery din yung cookery din yung course. So yung work placement mo dapat kitchen din? Yes, kuya. Para may bayad? Yes. Ilang araw yung pasok mo naman sa school tapos ilang araw ka pwede magtrabaho? 2 days kuya. Every Wednesday and Friday. Tapos sa school yun? Yes, sa school. So every Wednesday sa school kami tapos every Friday sa kitchen naman. Then sa work naman, 3 days akong pumapasok per week. 3 days, that's within the 24 hours. So every week is like 3 days, tas tigi 8 hours. Sapat ba yung 24 hours work limit sa isang international student na katulad mo? Mabilis ang sagot ko Zach, hindi. Hindi siya sapat. Kulang pa yun. Kasi yung kinikita ko sa isang linggo, binabayad ko lang siya sa rent, sa ibang other expenses. So, nagsasabay-sabay. So, ang kulang, saan mo kinukuha yung extra? Bago ako magpunta dito sa Australia, napagkasunduan ng magulang ko na susustentuhan din kami dito kahit papano, kahit pa konti-konti. Oh, that's good. Yes, kuya. Family support.
Yeah, sa tuition fee, sagot na yun ng magulang ko. So, ang babayaran ko na lang dito is yung bahay, yung grocery, yung mga other expenses. Posible ba na makakuha ng work dito sa Australia kahit walang experience sa Pilipinas? Yes, kuya. Basta masipag ka maghanap ng work, makakahanap ka. So, dapat umagang-umaga pa lang, kung wala ka pang work dito sa Australia, kailangan maganda ka na ng anumang susuotin mo, ng resume mo, ng cover letter, tapos maghanap-hanap ka dyan sa mga nakapaskill. Magtanong ka lang kung merong available na work, kahit anong work. So yun, kung may available, adi that's good. So naglakad-lakad ka? Yes, kuya, habang naglalakad ako, pag nagpahinga ako dun sa isang lugar, nagsa-search ako sa Facebook, ganun. Sa ibang social media. Nag-a-apply din ako. Ano naman yung unang work mo nung dumating ka dito sa Australia? Unang work ko dito sa cafe, kuya. All around ako doon. Tapos, ayan, sobrang hirap talaga. Pero buti na lang talaga, malapit sa bahay namin. Like, 30 minutes bus lang. Magkano yung ano mo nun? Yung sweldo mo nun? 25, kuya. Per hour. Okay, and ano yung ginagawa mo sa cafe? Nagluluto ko ng chips, kuya, ng chicken. Tapos, nagdi-dishwasher din ako doon. Tapos, lahat sa akin talaga, nagmamap, ayan. Madali ba makahanap ng work as an international student dito sa Australia? Hindi, kuya. Kasi, madami kang, kailangan mag-sacrifice ka talaga. Paano mahirap? Kasi kuya, ako gumigising talaga ako ng umaga noon nung wala pa akong work. Tapos, para mag-walk-in. Tapos parang uuwi ka ng walang-wala talaga. Parang nagsayang ka lang na pamasahe, tapos wala kang mahanap na work. So, yun. So, nung dumating ka, gaano katagal inabot bago nakakuha ng work? 2 weeks, kuya. 2 weeks? Mabilis na yun. 2 weeks? Mabilis na yun. Yung iba inabot ng 2 months, 3 months. So, yun. Dasal-dasal lang talaga, kuya, para makahanap ng work. So, magkano yung dala mong pera nung dumating ka sa Australia? Nung nagpunta kami dito, kuya, binigyan ako ng parents ko and ng family ko na 1,300 USD. Yun na yung pinaka-total na binigay nila sa amin. Each, yun na. Each. Tag-isa kayo ng kapatid. Oo. And umabot naman yun hanggang nakakuha ka ng work. Yes, kuya. Meron din naman natira. Tapos, nakabili din ako ng luho ko. Yung nakabili ako dun sa Zara ng loafer shoes. Yun. May natitira pa ba sa sweldo mo as an international student dito sa Australia? Meron, kuya Zach. Pero konti lang. Tapos, yung konti na yun, nilalagay ko na lang sa savings ko. Para makapag-ipon din. Tapos, yun. Para makaipon din ako ng mga gusto kong bilhin dito sa Australia. Ano yung hindi mo makakalimutan na experience na nangyari sa kitchen na nagtatrabaho ka? Pinahiya ako ng boss ko sa madaming tao. Kasi, yung chips parang soggy siya, hindi siya luto. So, yun. Parang sinigawan niya ako dun sa maraming tao sa harap ng counter. So, yung mga tao dun parang nagtinginan. Tapos, pumunta agad afternoon, nagpunta na agad ako sa kitchen, tapos biglang tumulo yung luha ko talaga. So, nakita nung ibang staff, tapos kino-comfort nila ako na, yun nga, okay lang yan, parang sa una talaga ganyan. So, yun. Parang na Gordon Ramsay doon. Yes, kuya, sobrang hirap talaga. Sobrang naiyak talaga ako nun hanggang pagdating ko ng bahay, yun yung iniisip ko. During work to, nandiyan yung mga yung... Yes, kuya, andun yung mga customer dun sa cafe na yun. Anong naramdaman mo nung pag-uwi mo? Ito ba yung gusto kong buhay dito sa Australia, sabi ko. Tapos, ito ba yung pangarap kong dito? So yun, kuya, nagtyaga lang akong pumasok doon. Tapos hanggang makahanap ako ng another work, which is yung work ng tita ko din. Pinasok ako ng tita ko doon sa pinag-workan niya ngayon. Hindi ka ba nasisigawan sa bahay? Hindi ka sanay nang nasisigawan ka? Nasisigawan talaga ako, kuya. Kaya hanggang dito parang, alam mo yun, parang nadala yung parang, dun sa bahay sinisigawan ka, tapos dito sisigawan ka din. Pero hindi na may sigaw na, parang pangaral lang. So iba kasi pag sinigawan ka sa work tapos napahiya ka. Pero iba kasi yung sa work may ibang tao na yun na involved ba. Do you enjoy working with other Filipinos sa kitchen dito sa Australia? Madalas, kuya, oo. Kasi Filipino pwede tayong magsalita ng Tagalog, pwede tayong makipag-banding, tapos naintindihan natin yung mga jokes. So, hindi ka na mahirapan mag-English. So, yes. Pero minsan, hindi Kasi may mga, alam mo yun, parang bida-bida na katrabaho. Yun. So, parang mainis ka na lang. Pero hayaan mo na lang yan. Kasi wala naman tayong magagawa May ganyan talaga dito sa Australia. Kahit saan naman. Parang ang tingin nila sa'yo, kakompetensya, ganun. Magkano naman ang kinikita ng isang chef at international student na katulad mo dito sa Australia? As Commie Chef, kuya, ang kinikita ko ngayon is 4,000 to 5,000 AUD.
good for 1 month na yun. So kapag naka 5,000 ka, swerte mo na talaga. Kailangan ba marunong ka mag-English para makapunta dito sa Australia? Para sa akin kuya, oo. Kasi kailangan mo makipag-communicate lalo na sa mga tiga-Australia. Kasi yung mga accent nila parang hindi mo talaga maintindihan minsan eh. So kailangan mo talagang maintindihan kung ano yung sinasabi nila lalo na sa work. Kasi ayaw nila yung paulit-ulit na sinasabi nila yung kung ano yung mga instructions. Kailangan pag sinabing ganito, ayan, dapat maintindihan mo na yun. Ayaw nilang paulit-ulit. Are you happy being an international student dito sa Australia? So far, yes. Kasi madami akong natututunan na bagay. Madami akong nakikilalang tao, iba't ibang lahi. So para sa akin, masaya dito at masayang mabuhay dito sa Australia. Kahit mas magaan yung buhay mo sa Pilipinas? Yes, kuya, kasi dito talaga ako natuto sa lahat-lahat. Dito ako sinampal ng realidad. Kung ano talaga yung totoong buhay na dapat kong maranasan. So dito ako nag-grow as a person. So ano yung mga bagay na dati hindi mo ginagawa sa Pilipinas pero pagdating mo ng Australia, natuto kang gawin? Pagluluto kuya. Kasi hindi naman talaga ako nagluluto eh. Tapos kapag walang pagkain, kailangan mo magluto. Kasi dun sa Pilipinas, may yaya talaga ako simula nung bata. Hanggang nung umalis ako ng Pilipinas, may yaya kami. Pero tinitrain pa rin naman kami. Do you have any regrets coming to Australia? So far, wala. Kasi andito na ako. Tapos dito na talaga ako nag-grow as a person nga, sabi ko nga. So parang ayun, masaya na ako dito. Kahit mas mahirap yung buhay mo dito kaysa sa Pilipinas? Yes kuya, kahit sabihin nating mayaya ako dun sa Pilipinas, masaya ako dito eh. Nag-grow ako, madami akong nakilalang tao. So para sa akin, masasabi ko na masaya na ako dito at gusto ko sanang if i-will ni Lord na magtira ako dito pang habang buhay, yeah, why not? Gaano kahirap maging isang international student dito sa Australia? Para sa akin, mahirap talaga ako yan. Kasi ako, hindi naman talaga ako gumigising na umaga sa Pilipinas. As in, tamad talaga akong tao dun sa Pilipinas pero may business ako Pero dito, as in gumigising ako na umaga like 4 a.m., 5 a.m. para pumasok lang dun sa work ko. Tapos uwi ka na lang ng gabi para magpahinga. Tapos parang everyday routine mo, gising na lang ikaw para pumasok ng work or school. So parang nakakapagod talaga. Can you share the breakdown ng monthly expenses mo as an international student? So sa bahay kuya, 200 per week ang bayad namin doon. Sa grocery, umabot siya ng $60 per week. And then sa kuryente naman, like $20 every 3 months. Then sa gas, ang binabayaran namin doon is $20 din every month. Tapos sa wifi, every month is $20 din. Tapos yun lang. Tapos sa tuition ko, si mama nga nagbabayad. So yun, advantage ko na yun na makakapag-ipon ako para sa mga next na future na babayaran ko. So monthly, yung mga magkano yun, yung cost mo? Sabihin na natin kuya, nasa 2,000. 1,000. Yeah, mga 2,000 to 2,500. Paano nabago ang pananaw mo sa buhay simula nung nag-migrate ka sa Australia as an international student? So, nung 2017 kuya, nag-tourist visa kami dito. So, lahat ng naranasan ko, sobrang ganda sobrang sarap ng buhay. Pero nung nag-migrate ako dito as international student, sobrang hirap na. Like, to the point na parang susuko na talaga ako na gusto ko na umuwi ng Pilipinas. Pero wala, andito na ako. Kailangan ko na makipagsapalaran sa buhay. So yun, sobrang hirap mabuhay dito sa Australia. So para sa'yo, ano yung pinakamahirap na experience? Is it paying the bills, paying the tuition fee, yung pakikisalamuha sa ibang tao? Ano? Paying the bills. And minsan sa pakikisama sa tao. Kasi iba-iba tayong, di ba iba tayong mga tao dito, lahi. So yun, yung pinakamahirap kuya. What's your take on international students na 8 or 10 years na estudyante pa din? As international student, Kuya Zach, and marami na rin naman ako nakilalang Pilipino dito, and I learned na hindi pala lahat gusto maging permanent resident dito or citizen. Sabi nila kuya, ma-check lang daw nila initial goal nila sa buhay dito sa Australia. Pwede na daw silang umuwi ng Pilipinas at gusto daw nila doon tumanda daw sa Pilipinas. So para sa akin, hindi naman pala lahat gusto maging PR and citizen dito sa Australia. Parang dinaanan lang nila para ma-achieve yung mga goals nila dito sa Australia. Ano yung advice na sana narinig mo bago ka pumunta ng Australia? Sana pala may nagsabi sa akin na hindi pala ganun kadali dito sa Australia. Kasi nung nagpunta ako dito, ang ganda ng buhay Like, tourist ako dito, parang buhay prinsipe ba? Pero dito, nung pagdating ko ng student visa, sobrang hirap na. So sana pala may nagsabi sa akin na ganun pala yung buhay dito.
Ganun pala yung realidad na madadatnan ko dito sa Australia. Kung bibigyan kita ng 10 million pesos to move back to the Philippines for good, will you take it? No, kuya. Mabilis ang sagot? No, kasi masaya na ako dito sa buhay ko eh. Dito na ako natuto, dito na ako nag-grow. So, hindi ko tatanggapin yan kasi mabilis lang maubos ang 10 million mo. Kapag na-gastos mo yan sa Pilipinas, wala na yan. Paano ka magsisimula ulit? So, yung pag Australia, isang ano lang yan eh. Parang once in a blue moon lang na mangyari sa buhay mo. So, dito ang pipiliin ko, Australia pa rin. So no sa 10 million, yes to Australia. Yeah, tama. Totoo bang yumayabang ang Pilipino pag nakakapunta ng ibang bansa? Para sa akin, kuya, oo. Madaming nagiging mayabang lalo na kapag nakapunta na ibang bansa. Kasi parang feeling nila naangatan na nila yung mga kapitbahay nila dun sa Pilipinas eh. So para sa akin yung mayabang talaga yung mga Pilipino pag nakapunta ng ibang bansa. Fast talk, adobo or fish and chips? Fish and chips. Boracay or Bondi Beach? Bondi Beach. Liver spread or Vegemite? Liver spread. BGC or Sydney CBD? Sydney CBD. Uber or tricycle? Tricycle, mura. Flat tops or Tim Tam? Tim Tam. Winter or summer? Winter. Isaw or meat pie? Isaw. Westfield or SM Mega Mall? SM Mega Mall. Bakit? Wala lang kuya, parang iba pa rin talaga yung Mas madaming pwedeng gawin. iba yung vibe doon talaga sa Pilipinas yung mga mall. Parang ang iingay ng mga tao. Baguio or Threadbo? Baguio. Gold Coast or Palawan? Palawan. Ian De Leon, thank you for being on the show. Thank you, Kuya Zach.